kababayan ko, saan man kayong sulok ng mundo, dito sa ibang bansa ay sana maging okay tayong lahat. Kumusta na po? Lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Middle East, Dubai, Kuwait, Iran, Israel, ay sana magdasal po tayong lahat guys na wala pong mangyayari sa atin kahit nakakatakot, napapanik. Kaya laban lang po at magdasal po tayo palagi. Wala pong imposible sa Diyos guys. Ang US at saka Iran, Israel ay ilang linggong nag-prepare, naghahanda po para sa kanilang gagawing atake ng gera dito. Pero ang bansang Pilipinas parang busy sila sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Sobrang busy nila sa pag-aawayan nila ng pera, malita at kaban sa taong bayan. Sobrang busy nila talaga. Pero dito sa mga OFW, hindi sila nakatutok kung ano nang nangyari dito. Sobrang hirap, no? Tapos yung mga agency ng bawat workers, hindi man lang nag-monitor sa mga workers nila na pinapadala nila dito sa ibang bansa. Walang agency nag-monitor. Sana kaya kayo, mga ma'am sir, wala kayong monitor sa mga OFW na pinapadala nyo dito sa ibang bansa. Pinapabayaan nyo na po. Ilang gera na dito, hindi nyo na monitor ang OFW na pinapadala niyo dito. Aplikante nyo po, pinapabayaan nyo. Hindi porket na matagal nang hindi nakauwi, hindi nyo na lang i-monitor. Dahil nakapira na kayo. Hindi nyo inaasikaso ang mga OFW. Paano kapag ang OFW hindi nagpapadala ng pera sa bansang Pilipinas? May pera ba ang Pilipinas? Sobrang laki ang ambag namin sa ekonomiya ng bansa. Nagbabayad kami ng taxes. Every padala namin, kinakaltasan yan. Grabe. Tapos bibawaliwala nyo lang ang OFW kahit na nangyari na dito. Ilang gera na po. Last year, naggira din dito sa ibang bansa. Sasabihin nyo, buhay ka pa. Mabuhay man kami dito o patay na, dapat monitor kayo. Dahil nakapera kayo ng dahil sa amin. Kung hindi kami nagpapadala ng pera dyan sa pamilya namin sa Pinas, walang pera, walang dolyar ang Pilipinas. Walang ibang namamalasakit sa aming mga OFW, kundi ang Duterte family. Si Tatay Digong lang ang namamalasakit sa amin, mga OFW. Kahit sobrang tanda niya, magpunta yan dito. Nag-monitor yan, bawat Pilipino dito, OFW. Sino ang presidente ngayon? Asaan ang presidente ngayon? Huli na. Nakaalala sa amin. Pero may hakbang ba ang ginagawa? May ginawa bang hakbang? Kung paano niya kami tutulungan dito? Nagbangayan kayo, lahat na lang bangayan. Araw-araw na lang bangayan sa pera ng taong bayan. Ilang impeachment na ang ginagawa niyo para patalsikin si Sara Duterte. Pero yung OFW hindi niyo natutukan. Pira-pira lang yung mukha niyo. Mahiya naman kayo.